Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkaayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan bakabayan, akala mga paninira ang magkatotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check more natin kung sino mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Robel Ferrer Official. Meron siyang 54 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 35 na mga comments. Eyeng Gementiza. Meron siyang 13 na mga comments. Arlene Pianar. Meron siyang 11 na mga comments. And Ana Corduba. Meron siyang 10 lahat ng mga comments. Again, sigasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like at saka lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well, acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Marie Cres, Barbara Butler, Katita Darl, Pusong Inami, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Punsalan, Edmond Casellejo, Alia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Bia Bebar. I-greet rin po natin mga kabayan ng ating pong mga suki dito sa ating channel, ang ating pong mga early birds o yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Maria Medasiplon, Eme Sarino, Nonoy Florin Hills, Emmy Mapalad, nandiyan po si Elizabeth Habihan, Philip Pilipina, Noni BT, Joby Montero, Masking Digma, Munez Borromeo, Angelita Holsanger, nandiyan po si Benos Tupalma, Aida Sinsuat, and Hayat Sololita Bana Ines. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? How's your Friday morning mga kabayan? Of course, I'm hoping na sana magandang ating gising ng umaga at meron po tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan, okay? So since I think it's already 11 o'clock in the morning mga kabayan or maybe 11:15 dyan po sa Pilipinas, so it's almost lunchtime. So happy lunchtime po sa ating lahat and happy weekend. Doon po sa mga kababayan po, nakagising pa lang kasi nga iba po ang kanilang oras mga kababayan at saka wala pa silang energy kasi kagising pa lang. Don't worry! Painitin ko po kagad ang inyong mga umaga kasi marami pong baon po ng mga pasabog sa si Ivan kasi marami na naman pong mga paninira ang kabilang kampo makabayan. Okay, so I am sure makabayan ko that some of you or baka kayo ng lahat po alam nyo na yung nagpalabas po ng statement yung PNP tungkol doon, naalala ba natin makabayan na di ba meron pong kumalat no ng mga balita-balita na meron dang grupo, mga grupo daw na siyempre yung mga anti-Marcos makabayan, yung ayaw rin po dito sa gobyerno natin na nagpaplano sila na yung ouster plot. Yung plano nila po na patatasikin po sa pwesto itong si PBBM. Pero nagpalabas po ng statement noon, kung malala ho natin, di ba yung PNP makabayan, na wala daw silang nabalitaan na ganyan. Kasi siyempre alam naman po natin, sa totoo lang, na talagang loyal po sa gobyerno natin, loyal po sa ating constitution, loyal po kay PBBM, ang lahat po ng hanay ng AFP, ng PNP, at saka iba po yung mga sa military makabayan. So alam po natin yan, na loyal po sila kay PBBM. Kaya lang, kahapon makabayan, meron pong sumabog na balita na kung saan ngayon,
Kinumpirma na ng PNP na meron pong nagpaplano mga kabayan. Meron po, kinumpirma nila. So ibig sabihin, kung noon sa isip nila na parang chismis lang, mga haka-haka lang, ngayon meron na po silang sigurong konkreto po na, na ebidensya na meron pong nagpaplano na gusto pong patasikin po sa pesto itong si PBBM. At alam niyo ba? Nasangkot dito naman po ang pangalan po ni Digong mga kabayan. Sangkot na po dito yung pangalan po ng ang grupo ng DDS, yung mga Maka-China, yung grupo mo doon sa mga ibang kampo mga kabayan, akong mga anti-Marcos, at lalo na meron pong balita according po sa sinabi po ng PNP na meron pong nagfa-fund sa kanila mga kabayan, meron pong nabibigay po ng budget para po dito sa paggawa po ng Austerplat kay PBBM. Foreign makabayan outside of the country. So mamaya pag-usapan natin yan. And also pag-usapan rin po natin makabayan na kung saan ito pong, di ba, meron pong ipinkalat ngayon na video. Actually nag-viral ho yung makabayan. Yung tungkol po dun sa nangyari po sa Malacanang, yung sa Van Dionor yata yan, Van Dionor yung wine honor of wine makabayan. So 'di ba? Nakita ho natin na pinakalat ko yan ng kabilang kampo hanggang sa nag-viral. Yung pong wine glass po ni Chescudero makabayan, 'di ba kinuha po ni Efelisa at saka ininom niya makabayan. So yung time na yon, nung nakita po yun ng kabilang kampo, abay binigyan kaagad po ng mga mali po na conception makabayan, perception. Binigyan la ng ibang kahulugan. Ay alam po natin, ito pong kabilang kampo, naghahanap kasi sila ng mga issues na pwede lang ibabato dito or ipapanira dito kay PBBM. Nakahanap sila dito po sa ginawa po ni Efelisa makabayan. And also pag-usapan din po natin. Kasi nga, di ba alam ho natin na napalabas po ng statement, sumagot na po ito pong si BP Sara makabayan tungkol doon sa tandem nila sa unit team. Di ba sumagot na po si BP Sara makabayan na yung unit team, yun lang po ang ginamit na name during po sa election. So sabi niya makabayan na 2022 pa lang po, wala na daong unit team kasi hindi na po sila kandidato makabayan. Ngayon, ito pong si BP Sara, abay siyempre kinuyog. Siyempre po, marami pong nagbato sa kanya na mga na mga statement na kusan hindi talaga yan nagustuhan po ng mga maka-Marcos, lalo na yung mga pro-admin po ng mga vlogger. Kasi nga, 'di ba, kung sabihin natin dito ng unit team, gusto talaga 'di ba ni PBBM na talagang meron pong unit team makabayan. Gusto ni PBBM na meron pa rin pong unit team. Kasi nga, sa totoo lang makabayan, para sa akin, no, hindi talaga uusad yung Pilipinas. Hindi talaga po lalago yung Pilipinas kapag hindi po magka-unite lahat. Totoo lang. Kaya nga si PBBM talagang napasinsuso sa makabayan. Patience na siya dito po sa mga Duterte. Patience na siya dito po kay BP Sara. Kasi gusto po ni PBBM, meron pa rin pong unity. Pero noon pa man, alam na ho namin na wala na pong unit team makabayan. Totoo lang, wala na talagang unit team. Doon pa lang po nila sa issue po yung si Aling Maliit makabayan na nagpaplano po dito na natatanggalin po sa pwesto itong si SMR, si Martin Romualdez. Diba siya kasi yung nagplano nun nag-hire. Meron siya kinausap po ng mga ilan po ng mga congressman, governor, na kung saan pinagplanuhan na dito na ito pong si SMR gusto kasi dito ni Aling Maliit makabayan na siya po isahan dito ni Aling Maliit. Kaya kasi nga siyempre alam po natin si Aling Maliit na meron talaga siyang record dito at meron talaga siyang experience kung paano po mapatanggal po ng tao makabayan. Doon nalaman natin na talagang hayok po sa posisyon itong si Aling Maliit at kasabwat din po doon ito pong si BP Sara makabayan. So mamaya pag-usapan natin yan kasi nga itong statement na to talagang hindi po to nagustuhan at ayaw rin po yun ni Sir Ivan. Well, alam lang po natin, di ba talagang ilang buwan na si Sir Ivan na talagang ayaw ko na kay BP Sara makabayan. Kasi nga dito po sa kanyang, dito kasi po sa mga ginagawa ng kanyang pamilya ni Digong, ni Pulong, ni Basti Duterte at saka lalong-lalo na ng mga vlogger po dito nila ni BP Sara, hindi naman kasi maganda ang ginawa dito kay PBBM at kay Efelisa.
lalo na doon po kay Hitan mga kabayan. So doon po sumabog si Ivan at talagang ngayong ayaw ko na itong si Pipi Sara ay maging DepEd Secretary mga kabayan at wala na po sa kabinete po ni PBM. Okay, so siyempre marami pang iba. Alin naman po si Ivan. Marami itong binibitaw ng mga pasabog. Every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo magpapatuloy mga kabayan, well, syempre, kakumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan rin po kasama natin ang mga pinalangga na mga Marcos Loyalist. At syempre, kasama rin po natin ang mga DDS na mga matitino. Nandiyan rin po kasama rin po natin ang mga pinklawan or yung mga dilawan. At syempre, i-welcome rin po natin ang mga new subscribers. Mga bagong pasok dito sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so doon po sa ating mga haters na nandito po sa channel ni Sir Ivan, of course, I missed you already and I love you all. Hey, pinangga pa rin po ni Sir Ivan. Kasi of course, I'm hoping mga kabayan, I'm still hoping na mabago po natin ang kanilang mga kaisipan. Kasi nga, siyempre, until ngayon mga kabayan, nauto pa rin po sila doon po sa kabilang kampo. Kasi isa lang po na poon ang kanilang pinaniwalaan mga kabayan. At kapag ano po ang kanilang marinig doon sa kabilang kampo ng mga vlogger, yun kasi ang nakaregister po sa kanilang kaisipan, kaya naging ukok sa mga kabayan, naging tanga at naging mangmang. But I'm still hoping na mabago natin sila mga kabayan. So anyways, before tayo mag-start po, sa babalik doon sa mga medyo mait na mga issue mga kabayan, ibabakita ko muna sa inyo yung mga balita po ng ating gobyerno at saka lalo na sa balita rin po kay PBM. For more details, let's watch this. Nilagdaanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Negros Island Region Act, kung saan isa sa ilalim ang Negros Occidental, Negros Oriental, Bacolod City at Siquijor Island sa isang administrative region. Alamin pa natin ang ibang detalye sa ulat ni Kenneth Pasyente. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Negros Island Region Act, kung saan pagsasamahin ang mga probinsya ng Negros Occidental kabilang ang Bacolod City, Negros Oriental at Siquijor sa iisang rehiyon, ang Negros Island Region o NIR. Ayon sa Pangulo, napapanahon na ang pagsasabatas nito lalo't nasa iisang isla ang mga taga-Negros, pero pinamamahalaan ng magkaibang administrative regions. Tumatagal tuloy ang paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan sa mga Negrense at dahilan ng mabagal at hindi pantay na pag-unlad. For decades now, Negrenses have endured the rigors of sea travel, unnecessary expenses, bureaucratic red tape, inefficiency that this arrangement has brought, especially when there is a need to urgently access government services from regional centers on other islands. Equally glaring is the uneven growth and the disparity of funding between many of the same natural renewable energy. Itutulak din ng pamahalaan na maging sentro ng pag-unlad sa Visayas ang NIR sa pamamagitan ng pagpapabilis ng socio-economic development at pagbibigay ng resources, investment at epektibong economic planning. Indeed, in unity there is always strength, and that is what we are building. And I trust that the people of the newly established Negros Island region will work together to complement each other's strengths to build a more united and flourishing Negrense community. And this is something that the national government will have to play a very large part in, and we pledge that assistance so that we can bring this new region up to speed as quickly as possible. Ayon kay Negros Occidental 3rd District Representative Kiko Benitez, malaking bagay para sa kanila ang pagtatakda ng NIR. Sa ilalim kasi anya nito, mas mailalapit sa mga tao ang serbisyo ng gobyerno at mas mapapabilis ang pag-unlad sa lugar. Bubuo rin ang technical working group na gagawa ng plano at roadmap para sa maayos na institutional arrangement at organizational development sa NIR.
Nilagdaan din ni Pangulong Marcos Jr. ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act na kabilang sa mga priority bills ng kasalukuyang administrasyon at nakapaloob sa Common Legislative Agenda. Layo nitong mapabilis ang automation ng mga serbisyong ibinibigay ng government agencies para sa maayos na tax collection na ayon sa Pangulo ay makatutulong sa pagpapataas ng revenue ng bansa, makakalikha ng trabaho at makakaakit ng pamumuhunan sa Pilipinas. Panahon na, ayon sa Pangulo, ang mas makabagong valuation system. A law that streamlines and enhances the real property valuation and assessment system through a uniform real property appraisal that is compliant with international standards. It also adopts the prevailing market value as the single real property valuation base for the assessment of real property tax. Sa ilalim nito, imo-modernize ang serbisyo ng LGU sa pamamagitan ng Real Property Information System para sa up-to-date electronic database ng real property transactions at declarations sa buong bansa. Hinikayat naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na mahusay na ipatupad ang mga bagong batas upang matiyak na mararamdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito. Sinabi rin ng punong ehekutibo na sisikapin ng pamahalaan, katuwang ang 2 kapulungan ng Kongreso na maipasa ang iba pang priority bills bago matapos ang taon upang mas maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Masusolusyonan na ang problema ng mga mangingisda sa pagkalat ng water hyacinth o water lily sa mga ilog sa bagong proyekto ng DENR at DOST. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Sujin Kim. Matagal ng problema ng mga mangingisda ang pagdami ng mga water hyacinth na halos matakpan na ang mga ilog. Bukod sa nakakasagabal ito sa pangingisda, nakababara pa ito sa mismong mga daluyan ng tubig. Pero may solusyon na rito ang DENR at DOST, introducing Floating Solid Waste Collector System na gawang Pinoy. Ang floating trash collector ang lilinis sa mga water hyacinth at iba pang palutang-lutang na basura sa Ilog Pasig. At dahil 5 cubic meters per minute ang maaring masala nito, tone-toneladang basura ang kaya nitong masimot sa ilog. Yung conveyor belt, yun na yung hihila. Pag dumating yung basura, kuha lang ng kuha. Napakabilis niyan. At maire-recycle pa ang mga makukuhang water hyacinth. So, Pwedeng patuyuin yun. Pwedeng patuyuin At gawing back. Bukod pa ito sa mga trash barrier o pansala na inilagay sa mga prioridad na lugar para sa mas madali at epektibong koleksyon ng basura. Nasa 15 million pesos ang halaga ng mga floating trash collector na nabibili sa ibang bansa. Kaya ipinagmamalaki ng DOST na nagawa ng ahensyang bumuo nito sa halagang 7 to 8 million pesos lamang. Mga 50% ng imported cost. Pangalawa, yung maintenance nito ay mapapabilis kasi dito na lang ang mga parts at mga gagawa. Pinalalawig din ng DOST at DENR ang kakayahan at kapasidad nito sa paglilinis at pagmomonitor ng mga ilog sa pamamagitan ng mga karagdagang trash at patrol boats, alinsunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na zero waste by 2040. To support yung overall efforts ng ating government to clean up the Pasig River system. Naniniwala ang DOST na sa tama at angkop na pagtutulungan, maaaring maging isang ganap at masiglang ecosystem ang Ilog Pasig. Okay, so dito po sa ating mga haters makabayan. So dito po sa mga haters, ipinapakita ko po sa inyo itong mga balita na to para at least alam niyo rin po na meron pong ginagawa ang gobyerno natin. Meron pong nagawa po ang ating presidente. Di ba lagi niyong sinasabi na bangag daw si PBM, walang ginagawa, lagi nang napaparty at wala daw nagawa sa ating bansang Pilipinas makabayan. Wala daw nagawa. Di ba lagi lang sinasabi po doon sa mga comment section, doon sa ating mga previous na mga vlogs makabayan. Wala daw ginawa eh. Tapos hiningan pa ako ng listahan, ano daw yung achievements ni PBM na nagawa makabayan. Ang dami ho. Ang dami talagang may need to mention. Kung lagi na po silang nanood dito sa ating vlog makabayan, dito po sa ating mga ibinabalita, well, magkaka-well-informed sila. Malalaman nila kung ano po yung ginagawa nating gobyerno, kung ano po yung ginagawa po ni PBM, mga future projects, at saka yung mga nangyayari na mga project makabayan. So siya nga pala, sa ating po mga solid viewer, sa lahat po nating mga viewers, sana po na ating pong i-share ang ating pong videos lagi. Sana ugaliin po natin na i-share po natin ating video every time na meron po tayong mga bago na mga vlogs makabayan. Malaking tulong yan. Please share our video. Para doon po sa ating
ating makababayan po na hindi pa mga well-informed at walang alam at talagang nabulag po doon sa kabilang kampo makababayan, malalaman din po nila yung mga nangyayari pong totoo sa ating gobyerno at sa ating bansa makababayan. Okay? So, pa-help naman po. Please, i-share po ating video and don't forget also to like po sa ating video makababayan. Okay? So anyways, patuloy tayo. Dahil nakita po natin yung Malacanang makababayan doon po sa paglagda po ni PBBM sa Negros Island Region Act, nakita natin po yung Malacanang. So insert na po natin dito yung balita po tungkol kay FL Liza makababayan. Kasi nga talagang nag-flooding po yung Twitter makababayan. As in, halos lahat po. Kung mag-scroll kayo doon sa Twitter, halos po yung video po ni Efelisa na inagaw daw ni Efelisa yung glass wine ni Chess Escudero makababayan. Nasabi pa nga doon sa mga captions nila na ginawa daw waiter itong si Chess makababayan. Kasi nga, ang video po doon na ipinakita nila, naka-chop naman kasi. Doon na kasi makababayan sa uminom na itong si Efelisa at saka binigay na po ni Efelisa ang kanyang baso doon po kay Chess. Hindi naman kasi na nakita makababayan. Kung panonoorin ho natin yung buong video, kung panonoorin natin talagang sundin natin makababayan, actually inalok siya ni Chess Escudero ng wine makababayan. Kasi nga siguro nakita mo ni Chess Escudero na wala pa mong hawak na wine itong si Efelisa. Kasi nga syempre ang event na yon, ang event na yung makababayan, 'di ba? Van de Honor. Sakto ba yung pagbanggit sa event? Van de Honor. Na kung saan wine of honor makababayan. So syempre lahat ng tao doon, yung mga taong nandun makababayan, sila po yung mga official from other countries na tumulong po sa bansang Pilipinas. So ginagawa po yung event na yan, yung Van de Honor, 2 times a year makababayan. So if not mistaken, 2 times a year ang ginagawa every December and also Araw ng Kalayaan makababayan. So magpuntahan dyan yung mga official from other countries, magtipon-tipon sila para mag-party makababayan, parang celebration. So lahat ng tao dapat meron pong hawak po na wine, glass of wine makababayan. So dahil po si Efelisa dahil po nakita po ni Chess na wala pong hawak po ng wine makababayan, so inoffer niya kay Efelisa yung wine. Pero ininom kagad makababayan. Siguro uhaw na uhaw eh. At saka para sa akin walang problema yon. Cool nga si Efelisa makababayan. Cool na cool talaga eh. Parang alam ho natin, ang mga mababatas lahat, magkakaibigan yan sa lahat makababayan. So siyempre nakita natin na talagang gusto po ni Efelisa na maklose po sa kanya. Close po sila, lahat po ng mababatas. Kaya ganun po ang pinakita ni Efelisa makababayan. Parang barkada lang. Yung parang barkada na makababayan. Ako sa totoo lang, hindi po ako, wala pong problema sa akin yung ginawa po ni Efelisa. Totoo lang. Nung nakita nga, natawa nga ako eh. Natawa ko, grabe, cool talaga to. Parang basta cool talaga. How I wish na ganyan po yun, yung ating pong, ako kung mama ko, ganun pong mama ko, yung cool na cool talaga. Well, honestly, ang mama ko makababayan, napaka-cool talaga eh. Walang problema, talang cool na cool, parang laging siyang kung ano ang gusto namin, yung sumasakay siya, binigyan kami, or talang gusto siya makipag-jamming sa amin makababayan, yung mama ko. Totoo lang, cool po ang mama ni Sir Ivan. So, nakita ko rin po ang mama, katulad po kay Efelisa, na parang cool lang talaga, yung mahil po makipagkaibigan makababayan. So, before po tayo magbigay po ng ating ibang opinion, ipakita ko muna sa inyo yung balita para meron po tayong idea makababayan. So, for more details, let's watch this. Viral sa social media ang video kung saan nakitang kinuha at ininuman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang wine glass ni Senate President Chis Escudero. Ang reaksyon ng senador, alamin sa report ni Maricela Lili. Ladies and gentlemen, bago pa man magsimula ang tradisyonal na Van de Honor o Wine of Honor sa Malacanang kahapon, mukhang game na si First Lady Liza Araneta Marcos na makipag-inuman. Matapos salubungin ang mga dumarating na miyembro ng Diplomatic Corps, dumiretso na sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ceremonial Hall kung saan nag-aabang ang mga panauhin. Dito nakuna ng viral moment ng First Lady. Sa sunod kasing tagpo, nilapitan niya sa Senate President Chis Escudero. Kinuha ang kanyang wine glass, sabay inom. Ibinalik naman niya ang baso sa senador na tila natatawa lang sa nangyari. Matapos nito, bumati ang First Lady sa ibang guests at makikitang inabutan din siya ng sarili niyang wine glass. Naging usap-usapan sa social media ang ginawa ng First Lady kay Escudero. Para sa ibang netizens, tila naging waiter ang senador.
May iba namang nagsabi na parang nabuli ang Senate President. Ang isang netizen, gumawa pa ng meme na kunwari pinapalagay pa umano ang baso sa sink. Hirit pa niya, malakas daw pala uminom si First Lady. Sa isang text message, sinabi ni Escudero na ang kanyang ginawa ay pagiging isang gentleman. Dagdag ni Escudero, kung para sa iba ay pagiging makaluma o under ang ginawa sa kanya, hindi raw kailanman makaluma ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa-tao. Wala pang komento ang First Lady tungkol sa nangyari. Okay, so alam niyo ba makakabayan kung bakit ito nag-viral? Kasi po, yung grupo po nila na SAS, yung kabilang kubol makakabayan, alam mo natin na talaga sila po ito ay mapagmasid, naghanap sila kung anong pwede dito na ipapanira nila kay PBBM or kay FL Liza. So, siyempre, ito po yung nakita nila ni SAS makakabayan, ang dami kaagad na post po ni SAS. Actually, ang pinakaunang nakita ko nito, I think si Joy yata yun, if not mistaken. Then, sinakyan po ito ni SAS. Kasi nga, syempre, best friends sa makakabayan, si Joy Cruz at saka si ito pong si SAS, best friends silang dalawa. So, silang dalawa po, yung nag-arak-arak po talaga, nag-post po ng marami makakabayan doon po sa Twitter. Ang video ni Felisa, pati po yung mga quotes nila, yung mga captions nila, na kung saan, like for example, ipakita ko sa inyo yung post po ni SAS makakabayan. Sabi dito, nung nagulat daw si SP at inagaw ang kanyang tagay. Sunod-sunod makakabayan, sabi pa dito na gusto ko yung talim ng tingin ni FL kay SP habang iniinom niya ang inagaw niyang champagne glass ni SP. Yung anong ibig niya sabihin makakabayan, nung uminom daw itong si FL Liza, siyempre nakatingin siya doon po kay Jesus Escudero. Parang iba daw yung tingin ni FL Liza makakabayan. Diba? Correct if I'm wrong. Ganon po ang pagkaintindi natin dito po sa ibig sabihin po ni SAS makakabayan na iba daw ang tingin ni Felisa doon kay SP. Tapos sabi pa niya, tapos sabay balik ng glass, kuha ng isa pang glass, then nakipagtawanan sa ibang guest. This is very Viva Haciendira films of the 80s and 90s. Tas dagdag pa dito, parang eksena sa telenovela, no? Dumating ng agaw ng tagay, tapos iniwan ang inagawan at sa iba nagipagtsikahan. Hanggang ang dami talaga ng mga post makakabayan. For example, for your information, no need to swirl champagne. I'm sure he knows it. Baka sa pag-swirl na lang niya ibinuhos ang shock niya, inagawan siya ng tagay at 10 a.m. daw. Ibidyote, yung wala pang tanghali nang aagaw ka ng tagay. And lastly, may post ito si SAS makakabayan, basta may alak daw, may balak. Kabahan ka na, heart ibang ilista. So siyempre, nung nakita ho yan makakabayan ni Hitad, alam ho natin si makakabayan kasi nga siyempre talagang init na init sa dito kay Felisa at very insecure sa dito kay Felisa at talagang talbog po ang beauty po ni Hitad doon kay Felisa makakabayan. So siyempre, tinira niya kagad ito si Felisa. Ginawa daw, wala dang makakabayan, wala dang good manners daw si Felisa. Ginawa dang ginawa dang waiter itong si SP. Well, para sa akin, walang problema naman talaga yan. Cool nga, tingnan makakabayan eh. Kahit nga si SP, di ba, tingnan nyo yung sinabi niya, nakikipagkapwa-tao lang po itong si SP. Hindi ibig sabihin na ikaw daw ay siyempre kung sabihin natin po na ikaw makaluma, under the side daw, hindi ganun makakabayan. That is a sign of respect. So pagkikapwa-tao lang po ang ginawa ni SP. So dito alam ho natin na ito pong mga kabilang kapwa makakabayan kasi nga gusto lang talaga nitong sisiraan po si Felisa at saka gusto lang siraan dito si PBBM at bakit gin-brought up nila itong issue na to at pina-highlight makakabayan at talang pina-viral. Kasi nga, di ba, the other day, meron tayong nakita po na is piklat, hindi naman siguro piklat yon, siguro parang galos makakabayan or anong nangyari doon sa liig po ni BP Sara. Di ba, talagang viral na viral yung makakabayan at talagang umatake po ang mga pro-admin ng mga vlogger. Tinira po si BP Sara, kung ano mang nakita nila doon, kung ano po yung mga nasa isip nila, kung ano po yung nando makakabayan, siguro parang chikinini. or baka anong nangyari doon. So, siyempre, naghanap sila ng issue na pwede pantapal do makakabayan para po makalimutan po ng ibang tao na meron palang issue si Bibi Sara na merong galos sa makakabayan na kung saan, nung una, nilagyan niya ng bandage dito. So nang tinanggal po yung bandage makakabayan, parang galos kasi yun. Parang kuko yata yung makakabayan. So, nakahanap sila pantapal doon. Ito kasi magunggo na to. Insecure kay Felisa eh. Okay, so affordable nito makakabayan.
Dahil pag-usapan na po natin si BP Sara, well, insert po natin yung sinabi niya na yung unit team daw, sabi niya, ang unit team was a tandem during 2022 elections. We are not candidates anymore, mga kabayan. So ngayon, hindi na po siya nakipag-tandem dito kay PBBM. Officially, sinabi niya na wala na pong unit team. Pero alam ho namin yan, matagal na, mga kabayan. Matagal na pong alam ni si Ivan. Nung time na po na sumabog na si Ivan, talagang umalis na ako sa inisip ko na mayroon pang unit team, talagang wala na, mga kabayan, hindi na kaya eh. Hindi na talaga kaya isulbaron yung unit team. Kasi nga siyempre, kung panunuorin natin po yung mga ginagawa po ng kabilang kampo ng mga vlogger, puro kasi tira kay PBBM, puro kasi paninira kay PBBM, puro kasi paninira po kay Efelisa, kung ano na lang po ang kanilang mga sinasabi, at kung ano na lang po ang mga akusasyon dito, at ayaw po nila sa mga Marcos. So doon na po nag-start sumabog si Ivan. Official po yun na talagang ayaw ko na magkaroon po ito ng unit team. But alam ho natin, mga kabayan, alam mo naman po natin na mas maganda naman talaga na mayroon pong unity. Pero dito kasi po sa ipinapakita po ng mga Duterte na ayaw po nila makapag-unite, mga kabayan. Well, beat it. Ibigay natin po sa kanila kung anong gusto nila. Wala na pong unit team. Bakit? Hindi na po rin kasi na para sa akin, mga kabayan, hindi na rin po deserve ni BP Sara na nandyan pa siya sa DepEd bilang isang DepEd Secretary, kasi nga sa kanyang performance pa lang po, hindi siya competent. Mismo na po yung ating gobyerno naglabas po ng report na yung performance po ni BP Sara bilang isang DepEd Secretary at bilang isang kawani dyan po sa ating gobyerno sa DepEd, incompetent, mga kabayan. So hindi na po talaga pwede na magpatuloy pa si BP Sara bilang isang DepEd Secretary. So much better po na talagang siya po dito ay magbitaw po bilang DepEd Secretary, mga kabayan. Sino ba ang pabor dito na mag-resign na po si BP Sara bilang isang DepEd Secretary, mga kabayan? Okay, so dito lang po pangalawa, mga kabayan. Pangalawa, nung sinabi na po niya na wala na pong unit team, hindi ba siya nahiya dito? Bakit? Kasi nandyan pa siya sa DepEd, mga kabayan, bilang isang DepEd Secretary. Hindi pa siya nahiya na nandyan pa siya na wala namang trabaho at talagang walang trabaho, mga kabayan. Hindi po siya trabaho. Diba? So dapat much better, wala na po siya dyan sa DepEd Secretary kasi nga, sabi niya dito, wala ng unit team. Okay? So dito alam niyo, mga kabayan, sa issue po dito po sa Austerplatte, kasi nga lumalabas kasi dito ang pangalan po nila ni BP Sara, lumabas po dito ang issue po dito ni Digong, ang pangalan po dito ng mga Duterte, at ang pangalan po dito siyempre ng grupo po ng mga DDS na sila po ay sangkot dito at meron pong ginagawa na effort para po tatanggalin sa pwesto itong si PBBM. Well, it's very visible naman talaga noon pa naman, mga kabayan. Diba? Noon pa ho. Matagal na po nilang plano na tatanggalin po sa pwesto si PBBM. Doon pa lang po sa kanilang mga rally, di ba ano ba mga pinagsisigaw ng mga kababayan? Di ba? Resign PBBM. Gusto lang pa-resign po si PBBM kasi daw mangag at wala daw nagawa sa gobyerno. Noon pa man, plano na po talaga nila na tatanggalin po sa pwesto si PBBM kasi gusto nilang iupo po itong si BP Sara, mga kababayan. Nagmamadali kasi sila. Bakit sila nagmamadali? Kasi dito po sa nangyayari po ng Nikki Boloy, sa nangyayari po dito kay Digong, sa issue po ng ICC, at dito po sa issue po na siya po ay nahubaran na kasi nga di ba yung mga katarantaduhan niyang ginagawa during po sa kanyang time, mga kababayan, naglabasan na po ngayon. Di ba? Corruption, issue po ng EJK, sa issue po dyan sa West Philippine Sea, at marami pang iba, mga kababayan, hanggang nasangkot po dito yung kanyang anak, si Pulong, at saka ito po si Basti. So kaya nga sila nagmamadali dito, 'di ba? Sunod-sunod po ang kanilang mga rally, mga kababayan, at isa naman talaga ang goal po kung bakit sila nagrarally. Wala pong ibang goal, mga kababayan, wala pong ibang point bakit sila nagrarally. Ang sabi na nila na hindi daw nagustuhan po yung pulisiya ng gobyerno natin. Well, in fact, hindi po yan totoo. Bakit? Kung isipin ho natin, kung gamitin ho natin ating critical thinking, hindi po mawala sa kanilang rally na sasabihin nila na resign PBBM, resign mga kababayan. Yung issue dyan sa sinasabi nila na meron na yung tungkol po ito sa Constitution, mga kababayan, di ba, yung tungkol sa Chacha, di ba? Gi-insert lang po nila yan para meron silang iba pong masabi, mga kababayan. Hinar lang po nila ito pong si Glenn Chong para ma-insert po nila yung issue po ng Smartmatic. Well, in fact,
Hindi po yan totoo. Ang goal talaga nila, gusto lang tatanggalin po si PBBM sa pwesto at sisiraan ang makabayan. Pero hindi po yan mangyayari. Bakit? Kasi majority po ng taong bayan ay niniwala po kay PBBM at suportado po si PBBM Makabayan. Hindi nila kaya pong mapatanggal sa pwesto itong si PBBM. So wala pong iba. Wala po ibang dahilan kung bakit sila nag-iingay ngayon. Gusto po lang tatanggalin po si PBBM sa pwesto kasi nga para po ma-free na itong si Kibuloy. Para po hindi mapapasok po sa Pilipinas ang ICC Makabayan. At para po mawala at makalimutan po yung issue po dito nila ni Bibi Sara, ang issue po dito ni Polong, at ang issue po dito ni Digong at saka kay Kibuloy kapag maupo po itong si Bibi Sara Makabayan. Correct if I'm wrong? Diba? Yan po ang kanilang goal, Makabayan. Wala talagang iba eh. Yan po ang kanilang goal. Kaya ngayon po, nung lumabas na ang issue dito na meron pong nag-auster plot po na tatanggalin po sa peso itong si PBBM at nasa likuran daw nila, allegedly, ito pong taga-China, Makabayan. Kasi nga, yan po ngayon ang balita na kumalat, ibabasa na po natin, Makabayan. Sabi nito, DDS at China magkasabwat sa ouster plot kay PBBM. Iniimbestigahan ng Philippine National Police or PNP ang ulat na nagsasabing nakakaroon ng sabwatan ang mga lolista ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga komunista ng China para patalsikin si Pangulong Marcos. Ang impormasyon ay nagmula sa social media post na iniuugnay sa isang retiradong opisyal ng militar. Kung naalala ho natin yung pong si General Makabayan, so General Opinions, di ba? Nasaan na kaya si General Makabayan? Hindi ko na nakita eh. Well, actually, meron siya mga post, mga ilan-ilan lang, pero hindi araw-araw Makabayan. At pagkakaalam ko, wala po sa Pilipinas itong si General, parang sumibat Makabayan. Meron nga nagsabi sa akin na ito daw si General, nandun daw sa US Makabayan, kasi meron pala siyang anak na nandun po sa US. So, nandun siya ngayon, nagstay Makabayan. Parang sinibatan niya yung ikinaso po ng PNP sa kanya Makabayan. Diba? Sumibat ka agad eh. Kasi nga doon ko nakita nung time na yon, nung mainit pa po yung issue po ni General, nag-iba kasi ang kanyang background Makabayan. Tapos sabi ko, nung nakita ko po yung background niya, sabi ko parang wala to sa Pilipinas eh. Kasi alam na alam ko yung background lagi po ni General. Kasi nga noon pa man, talagang nakasubaybay na ako dito kay General. So alam na lang ko po ang kanyang mga background Makabayan. Kahit lalabas siya Makabayan. So, nung time na po na yung last yata nakita ko na iba na po ang kanyang background, sabi ko wala to sa Pilipinas. So, may nagkonfirma na wala talaga sa Pilipinas po itong si General Makabayan. And after that, di ba sinakren po na nakalimutan ko yung Makabayan, yung sinong pangalan nun, na isa ring retired military rin po yun, na kasama rin po ni General Makabayan, General's Opinion. Nakalimutan ko lang yung name yun eh, si Captain Dado nga pala, si Captain Dado. Diba? Dahil po sa kanya, may mga nalaman rin po na may nagplano na mga military na para po tanggalin itong si PBBM. So ngayon, naniniwala na ang PNP Makabayan. Buti na lang, naniniwala kasi noon, hindi sila naniniwala. Pero siguro, may nakita sila dito na mga konkreto po ng mga ebidensya Makabayan na meron talagang grupo at maraming grupo gustong tatanggalin po sa pwesto si PBBM. Aside pa po doon sa mga vlogger, di ba? Yan po kasi yung mga iniingay po doon ng mga vlogger po lang ni Digong. Tapos ngayon lumabas po yung balita, di umano na funded sila ng China. So hindi talaga tayo po nagkakamali na may kinalaman dito yung China Makabayan nagpalikod sa kanila. Kasi nga unang-una ayaw po ng China itong ginagawa po daw ni PBBM. Ngayon Makabayan ko, tayo po ay mga Pilipino, no? Tayo po ay mga Pilipino, sana man lang. Tayo po ay mga Pilipino kasi, so kung meron man tayong mga problema dyan sa Pilipinas, ang makakasundo dito, ang dapat magresolba dito, dapat kapwa lang po Pilipino. Hindi dapat dito po makialam or magpahawak tayo ng ibang foreign Makabayan para lang po sisirain po ang isang tao, para lang po sisirain po ang gobyerno natin. Kasi kapag matanggal po sa pwesto si PBBM, sigurado ako 1,000% Makabayan, malugmok talaga sa problema ang gobyerno natin. Kasi masira po ang gobyerno natin. Hindi kasi lang iniisip Makabayan na itong pag-atake nila kay PBBM, itong paninira nila kay PBBM, itong pagpaplano nila na ipapatalsik po sa pwesto si PBBM, masisira po ang bansang Pilipinas. Hindi lang po masira si PBBM, kundi ang bansang Pilipinas mismo Makabayan. Bakit nila ginawa yan? What do you think? Bakit ginawa nila yan ng mga Duterte? Kasi
hindi na po nila nagawa ang gusto nilang gawin mga kababayan. Yan po ang totoong rason kung bakit po sinisiraan na lagi po si PBM, gusto nilang tatagalin po si PBM kasi hindi na nila nagawa po ang gusto nilang gawin. Gusto po nila mabalik sa kanila ang kapangyarihan mga kababayan. At kapag mabalik po sa kanila ang kapangyarihan, babalik lang po tayo sa problema na kung saan yan po ngayon ay pilit pong inaayos ni PBM at unti-unti pong naayos po ni PBM. Gusto ba natin na babalik tayo po sa problema mga kababayan? Dapat mag-isip-isip po tayo. Dapat hindi na po dapat na makabalik po sa pwesto itong mga Duterte kasi puro na problema ang abutin natin mga kababayan. Okay? So anyways mga kababayan ko, si Commodore J. Tariela, kung malala ho natin, di ba meron pong nung June 10 yata yun, yung lumusob po yung kapulisan natin doon po sa baluarte po ni Quiboloy sa kanyang kingdom mga kababayan, sa kingdom. Na kung saan ito talaga yung napakamalaking issue hanggang ngayon dito po sa kampo po nila ni Quiboloy, sa KOJC members, sa mga Duterte at pati nga mga kababayan, si Senator Amy Marcos, nakialam na rin po. 'Di ba? Mas pumabor pa siya doon sa kay Quiboloy mga kababayan. Napansin ba natin na yung 'di ba nagpalabas pa ng statement si Duterte, si Digong na kung saan overkill daw yung ginawa ditong excessive force daw yung pag-serve ng warrant of arrest dito kay Quiboloy doon po sa KOJC. Kaya overkill daw yung nangyari mga kababayan. Di ba tinawag na ngayon na overkill daw yung trademark ngayon ng Marcos admin dahil po sa sinabi po ni Digong mga kababayan. So nung sabi po yan ni Digong na excessive force daw at maraming tauhan, marami pong mga kapulisan po ang nagpuntahan doon sa lugar po ni Quiboloy para po arestuhin to si Quiboloy mga kababayan. Sinakyan rin po yan ni Senator Amy Marcos. Di ba? Nakita natin ang post po ni Senator Amy Marcos na nagulantang daw siya kung bakit ang dami daw mga SAF officials, mga PNP, mga CIDG o mga kapulisan natin nandun sa Davao City mga kababayan. Ano daw nangyari? Para daw naging war zone. Di ba? Mas pinaboran pa niya. Sinabi po dito ni Digong mga kababayan, parang makadigong talaga eh. Hindi ko lang alam kung siya babae, Marcos makabayan. Kasi halos po ng plano ni PBM, ayaw niya. Talagang katulad po dito sa plano po sa pagpasa po ng batas po na rice tarification law makabayan, 'di ba inalmahan ho yan ni Senator Amy Marcos. So dito na po sa issue po ni Quiboloy, napakadali talaga nilang magpalabas po ng statement makabayan. Napakadali po. Aside pa kay BP Sara, ang bilis talaga. Ang bilis po sa alas 11 magpalabas po ng statement, pati po itong si Senator Amy Marcos, even though hindi siya directly sinabi po tungkol kay Quiboloy, pero ang sinabi niya tungkol sa kapulisan, bakit ang dami daw ang pulis doon sa Davao? Meron ba dang gera makabayan? Bakit para daw naging war zone yung Davao? Bakit daw? Ayon po ni Senator Amy Marcos, bakit daw ginaganon po yung Davao City makabayan? What do you think? Kasi siyempre, ang kanyang heart makabayan nandun kasi sa Davao, kaya ayaw niyang ganunin po yung Davao makabayan. Well, normal lang ho yun. Kasi nga, siyempre, di ba, sinabi na po ni Secretary Abalos makabayan na siyempre sila po yung naghahanda. Dahil po doon ito sa sinabi po ni Quiboloy makabayan na hindi daw siya magpapahuli po ng buhay. Ang ibig sabihin, nag-prepare po itong si Quiboloy, ano man ang mangyari. So, handa po makipagpatay makabayan. Kaya ganun po. Ang ginawa po ng SAF, ang ginawa po ng PNP, sila po ay naka-full battle gear makabayan. Siyempre, naghahanda na po sila kung ano man ang mangyayari dito. Pero hindi kasi yan maintindihan po ng kabilang kubol makabayan at ang pangit pa dito, sumakay rin po itong si Senator Amy Marcos. So ngayon, balikan ho natin si J. Tariela. Kasi nga si J. Tariela makabayan, pinaparinggan niya ho. Pinaparinggan niya yung mga Duterte. Kasi sabi niya dito, they never had any comments when the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard were subjected to inhumane and harassment while carrying out a medical evacuation in Ayungin Shoal. However, when the mansion of the fugitive Pastor Quiboloy was surrounded by the Philippine National Police, they had lengthy statements and even criticized the police efforts to arrest him. I find such reaction paradoxical, and it makes one question where their loyalty and interest really lie. Well, kita-kita naman talaga natin sa kanilang interest makabayan. Kahit hindi na po yan sasabihin po ni Commodore Tariela, alam ho natin talaga kung saan po ang kanilang interest.
dito po ng kabilang kubol mga kababayan. Alam na alam ho natin yan. So dito po, isa po sa mga pinaparinggan niya, ito pong si Pepe Sara. Pero no comment mga kababayan, no comment pa rin po hanggang ngayon. Okay, kahapon, nagpalabas po ng statement si Digong mga kababayan na kakasuhan niya daw yung mga pulis, ang lahat ng pulis na nandun daw na nagkaroon dito ng excessive force para po arestuhin itong si Quiboloy, plano niyang kakasuhan mga kababayan. So sabi po ni Digong, sabi po sa balita mga kababayan, unahan natin yung balita, PNP raiding team sa KGC compound, kakasuhan ni Tatay Digong. Diba sakto talaga ang ating analysis ito mga kababayan? Kung malalaw natin sa ating previous vlogs, diba sabi ko, yung ang PNP planong kakasuhan po ng QOGC. At talagang mangyayari mga kababayan, di ba? Sabi ko sa inyo, kapag meron pong analysis si Ivan, meron pong mga ilalabas po ng mga analysis natin, opinion natin, ang iba magkatotoo talaga eh. Bakit kayo nagkatotoo mga kababayan? Nagkatotoo talaga, di ba? So ngayon, lumabas yung balita kahapon na si Digong may plano pong kakasuhan ito pong mga kapulisan natin. So ito na po ang balita. Sabi niya mga kababayan, this act cannot go unpunished. It is with a heavy heart that I am constrained to take action against all those responsible. Let this be a warning and a lesson, and there are grave consequences for blind obedience. Grave consequences, there are grave consequences for blind obedience daw mga kababayan. Isumunod lang naman po sa batas ang kapulisan natin. Isumunod lang naman po sa court order na inalabas po ng korte ang kapulisan natin. Kulang pa nga mga kababayan, 'di ba? 'Di ba kulang pa nga yung bilang po ng kapulisan natin. Mas marami pa po yung mga membro po na sumugod doon sa kapulisan natin kaysa bilang po ng kapulisan mga kababayan. 'Di ba? Ang dami pa, mandami talaga eh. Mas marami pa po yung mga grupo or mga membro po ni Quiboloy na umatake doon sa kapulisan natin kaysa sa SAF, CIDG at PNP na bilang mas marami po ang membro po ni Quiboloy mga kababayan. So sakto lang po 'yon. Tapos sabi dito, ano ba, anong bagay ba na sabihin niyo ito ni Digong mga kababayan? Parang naging okay na talaga yung utak dito eh. Parang hindi siya prosecutor mga kababayan. Parang hindi siya naging attorney. Parang hindi siya dito attorney itong si Digong mga kababayan. Di ba? Binaliktad niya. Gusto niyang lagyan dito ng anong kaukukan po yung utak ng kanyang mga followers na may mali talaga daw ang ginawa ng kapulisan natin. Samantalang ginawa lang po kung ano ang dapat gawin at karapat-dapat na gawin dito po sa nagkaroon na dito ng kaso at nagkaroon dito ng warrant of arrest, ito pong si Quiboloy mga kababayan. Ano ba ang gagawin po ng kapulisan natin? Nakatunganga lang? Hayaan lang mga kababayan na samantalang naglabas na po dito ng court order po ang korte natin. Meron na pong warrant of arrest, meron na pong search warrant mga kababayan. So ano bang gagawin po ng kapulisan natin? Hayaan lang. Hindi kaya sila kakuyugin po ng taong bayan mga kababayan? Di ba kapag wala pong gagawin po ang kapulisan natin, sasabihin kagad yan ng mga citizens, ng taong bayan, na takot po ang kapulisan doon kay Quiboloy, na takot po ang kapulisan natin doon kay Digong. Di ba? Kapag wala pong gagawin po ang kapulisan. So dito na, nag-act po dito at ginawa po ang trabaho po ng kapulisan natin, meron pa rin po silang nasabi ito mga kababayan. Ang grupo po ni Quiboloy. Bakit? Siyempre, takot na sila na makulong po ito si Quiboloy kasi alam nila na parang guilty talaga dito itong si Quiboloy. Iparang lang natin makabayan kasi nga hindi pa naman siya dito na nahusgan kasi wala pa siya doon sa korte. So sabihin natin dito na parang guilty lang po. Hindi natin sabihin dito na guilty talaga itong si Quiboloy kasi meron pong korte makabayan. Okay? So anyways makabayan ko, before na mag-forward po, doon po before po natin mag-forward doon sa ating next topic, isa-tamar natin. Nandyan po si Florifigo Mapac, nandyan po si Mayumi, si Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela, Tam Asocelios from Las Vegas, nandyan po si Very Hot River, Robel Ferrer Official, hi to Luis Tarusa, nandyan po si Antonio Payos, Rolly Di Maunahan, Jingle Angs, and kasama rin po natin si Sarah Brightman Vlog. Hi to John Cuan, Brian Baltasar, Jobito Garcia, Romeo De Jesus, hi to Jemson Tolin, and Rodolfo Rabor. Nandiyan po si Jess Tobtob. Okay? So mga kababayan ko, nakalimutan ko pala ipakita sa inyo. Kasi nga ito po issue po doon sa ginawa nilang issue sa pag-agaw daw ng glass of wine ni Efelisa doon po kay Jesus Escudero mga kababayan. Sabi na nakahiya daw itong si Efelisa. So ngayon, i-compare natin saan ba ang nakakahiya mga kababayan. Kasi nga, binakbakan lang ngayon si Efelisa parang ginawa lang parang hindi maganda ang ginawa daw ni Efelisa mga kababayan.
I-compare natin po ang ginawa ni Digong noon. Na kung saan ba dito sa tingin natin mga kababayan? Ipapakita ko sa inyo yung picture, saan ba dito nakakahiya? Na nanghingi po, na binigyan po dito ng glass of wine ni Chis Escudero si Efelisa at ininom niya mga kababayan. Versus sa ginawa po ni Digong na hinalakan niya ang isang babae na may asawa at may anak mga kababayan. Saan kaya doon ang mas nakakahiya? Diba sa time po ni Digong, talagang tuwang-tuwa sa makabayan, tuwang-tuwa talaga eh. At ito po ay dinakma talaga ni Digong, ginanon talaga kagagan makabayan, hindi ka nakaready yung babae. Diba? Saan doon nakahiya? Hinalikan ni Digong yung yung babae na merong asawa at merong anak makabayan versus doon po sa ginawa po ni Felisa. So please comment dyan sa baba at babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? Well, siya nga pala. Alam niyo ba na meron pong plano ang hakbang ng mga mautog makabayan? Saan sila, Sir Ivan? Pupunta sila doon sa sa Pulong, Maragol, Angeles City, Makabayan. Meron silang binyo doon daw sa Infinity Square, Pulong, Maragol, Angeles City. June 17 daw, 2024, 3 p.m. in the afternoon onwards ang kailang event Makabayan. At magpapag-concert na po sila. Magpapag-concert na sila Makabayan. Gusto lang gayahin po yung yung service fair na mayroong cancer makabayan. Di ba lagi lang tinitira po yung service fair? Bakit daw yung paayuda? Bakit meron po daw cancer makabayan? Pero ngayon, gayahan na po nila na mayroong concert. Okay, so bakit sila dyan sa Angeles City? Hindi ba alam makabayan? Tininan ko kung sino po yung mayor dyan. Sino ang mayor dyan, Sir Ivan? Alam niyo ba na ang mayor dyan ay si Mayor Carmelo Pugi Lasatin Jr. Makabayan. Siya po ang mayor sa Angeles City. At hindi ba nila alam na siya po ay isang pinklawan Makabayan or dilawan? Noong panahon po na pangkampanya po na ni Lini Robredo at ni Kiko Makabayan, sinuportahan po ng mayor po ng Angeles City. 'Di ba? Meron po nakalagay dito sa kung sino ko lang Makabayan, Linan Kiko Team Lasatin. Team Lasatin Makabayan. So siya po ay sinuportahan po ng mayor po ng ng Angeles City. Ito pong grupo po nila ni Lini Robredo. So pinklawan ang lugar niya Makabayan. Bakit sila dyan? Kasi nga alam ko na pahirapan lang po sila Makabayan. Alam ko po na sila po pahirapan ito ng mayor kasi nga siyempre ang Duterte at saka ng Pinklawan Makabayan. Di ba galit na galit po talaga ang mga Pinklawan dito sa mga Duterte? So dito siguro baka resbakan Makabayan, baka pahirapan sila dito, hindi po ipagamit po yung binyo nila or baka ano pa mga requirements ang kakailangan at baka worst, katulad po sa nangyari doon sa Tacloban Makabayan. Di ba? Pinklawan ang lugar na yan. Napansin ko lang Makabayan, ito pong ginagawa nila ito or yung pinaplanuhan dito or pinaplanuhan na dito na magkaroon sila ng hukbang ng mautog Makabayan. 'Di ba doon sa mga lugar na kung saan hindi nila baluarte or hindi nila dito or parang hindi sila welcome Makabayan. Napansin ba natin mas pinipili nila na magrarally doon po sa hindi sila welcome? Bakit? Kasi alam mo nila na sila po ay gigipitin Makabayan at alam mo nila magkakatensyon naman po. Para po, meron silang masabi dito na sila po ay sinusupil na Makabayan. Ang kailang karapatan dito na magsalita, sinusupil daw, nawala na ang freedom of speech. Bakit hindi na lang sila doon magrally sa Davao? Wala pa silang problema Makabayan. Diba? Bakit pipiliin pa nilang punta-punta sa ibang lugar, magkaroon ng rally? Ang pinupuntahan nila, hiayo po sa kanilang Makabayan. Diba? Gugo talaga eh. Yan kasi ang kanilang goal dito. Gusto lang lagi pong magkakagulo para po may pakita po sa SMNI, may pakita po sa mga vlog nila na sila po ay sinusupil dito at talagang sinusuka sila ng taong bayan Makabayan. Diba? Kasi nga magunggong to mga utak matalangka talaga mga utak, mga tungaw Makabayan, okay? Pira-pirahan naman kasi. Kasi alam nila, mangyayari man o hindi, ang kanilang rally, may pera na ho sila Makabayan, okay? Diyan po si Erickson Tismo Vlog from Kuwait. Shoutout daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. Hi si Bebe Garcia from Rujas, Isabela. Nandiyan po si Elvira Manser. Kasama rin po natin si Annie Hoson, Rosalinda Ilopre, ang Batang Tondo. Kasama rin po natin si Biyahe ni AJ TV from South Korea. Hi to Ana Aureliana Palit Gabisay, Evelyn Garcia, and hi to Ashen. Okay, so maiba muna tayo Makabayan. Ipapakita ko muna sa inyo yung update sa kung saan ang Comelec kasi Makabayan, di ba nagpunta sila doon sa South Korea? So dito, ipinakita na po ng Mero System Company kung ilan na dito ang kailang nagawa po na production yung counting machine Makabayan. And after that,
ito rin po yung time na napunta sila doon sa South Korea para po ituro kung paano po gamitin yung online voting, mga kabayan. For more details, let's watch this. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinasilip na ng Miro Systems Company Limited sa Commission on Elections ang produksyon ng mga makinang gagamitin ng bansa para sa 2025 midterm elections. Yan ang ulat ni Luisa Erispe mula sa South Korea. Luisa? Maan sa kauna-unahang pagkakataon, ipinasilip sa Commission on Elections ang produksyon ng mga automated counting machines na gagamitin ng Pilipinas para sa 2025 elections. May mga ilan namang ipinako-customize o ipinababago ang COMELEC sa mga makina. Mula Seoul, South Korea, ilang minuto bumiyahe ang buong delegado ng Commission on Elections papunta ng Anyang, Gyeonggi ngayong araw. Nandito ang mismong planta ng Miro Systems Company Limited, ang system provider ng Pilipinas para sa automated counting machine sa 2025 elections. Dito, ipinasilip ng Miro sa COMELEC ang ginagawa nilang produksyon ng mga makina, magmula sa pagbuo ng mga screens, sa paglalagay ng mga cover ng hardware ng makina, at pati na rin sa pagpiprint ng mga balota, at sa warehouse kung saan ilalagay ang mga nabuong makina. Lahat ito ipinakita sa COMELEC. Napatunayan natin na ang Miro talaga ay isang manufacturing company pala ng mga automated counting machines. Nakita rin namin na handang-handa pala sila na talagang i-deliver sa atin yung 110,000 machines. Pero kahit naman nagsimula na ang produksyon ng mga makina, ang COMELEC may hinirit pa ring dagdag na ipakustomize sa Miro. 3 ang madaragdag sa customization. Una, tatanggalin na ang opsyon na mabago ng botante ang kanyang boto dahil sabi ng COMELEC dagdag oras lang ito. Pangalawa, dapat may label na rin sa kung sino-sino ang mga tatanggap ng election returns ng mga makina para masigurong maitatransmit sa tamang stakeholder ang mga boto. At pangatlo, ay dapat may QR code na din na pwedeng iscan ng stakeholders kung saan pwede nilang mabilis na mabasa ang resulta ng botohan mula sa mga makina. Yan na po yung mga counter-checking natin at the same time para masiguradong transparent at masagot yung katanungan, binilang ba talaga yung boto ko. Sabi naman ng Miro, pipilitin nilang magawa lahat ng hiling ng COMELEC kahit pa ang pagsisiguro na meron silang backup na makina at mga SD card para kung may pumalyamang makina sa botohan ay nakahanda sila. Tinanggap din nila ang payo ng COMELEC na magkaroon ng kasunduan sa I1 at SMS Global, ang transmission service provider sa eleksyon, para masigurong smooth ang transmission ng mga boto. We would like to minimize all the any suspicions that one might have regarding our productions. So we want to be fair and transparent from the beginning. We have nothing to hide, so we want to show and really open our processes to everyone. Para sa COMELEC, ang talagang dapat abangan ay ang source code review dahil dito masusubukan ng software ng mga makina kung kaya bang i-hack ang mga babasahing boto. Security pa rin ang ating iniisip dahil sa kung gusto naman natin maging transparent. Kaya lang, yung po kasing opening ng source code, medyo sa lahat, medyo dangerous po yun. Pero sabi po ng Miro, they are willing. Miro is willing to open the source code to everyone, even downloading the same sa ating pong mga website. So, yan pong source code. Ang pinaka-importante rin po, abangan ninyo yung international certification. Maan sa ngayon ay hindi pa umaarangkada ang mass production ng Miro Systems sa mga makina. Pero sa July 1 ay magsisimulan na silang mag-produce ng 1,400 na mga makina kada araw. Sabi naman ng Miro, kahit nga may mga dagdag na ipinaka-customize ang COMELEC doon sa mga makina, ay kaya nilang maabot ang target na matapos ang produksyon sa December ngayong taon. Okay, so bottom line, pinakita ko sa inyo itong balita, mga kabayan. May nalaman na tayo na kung saan yung options pala, kung pipili na tayo po kung sino itong iboboto, mga kabayan, parang touch move siya, parang billiard, touch move, mga kabayan, wala nang ulit-ulit. Kung saan kapag mapili mo na yan, hindi po na mo, wala nang opsyon na papalitan mo, kabayan, yun na talaga. Touch move. So dapat tatandaan natin yan. Kapag tayo po ay boboto, dapat sure tayo, mga kabayan, at dapat clear na clear po, okay? So, yan po maganda kasi nga, 'di ba, sabi po ni Commissioner Garcia, makabayan, ni Chairman Garcia, na willing po
ang Mero na i-public nila yung source code, mga kababayan. Well, syempre, ang makaintindihan po ng source code, yung po mga IT, mga kababayan, yung mga programmer, katulad po sa grupo nila ni, di ba, nila ni Eliseo Rio, meron po isang grupo, mga kababayan, yung mga, yung talagang gustong makita po nila yung flow po ng ating eleksyon, mga kababayan. Merong isang grupo, yung kaatbang nila ni Eliseo Rio, mga kababayan. Merong isa yan aside po doon sa grupo nila ni Glenn Chong, mga kababayan. So, yan po ay maganda para transparency, mga kababayan. Nakita ho nila lahat kung ano ang source code para po wala pong mag-isip dito na meron pong dayaang mangyayari, mga kababayan. Okay? So anyways, ipakita ko rin po sa inyo ang balita po ni Mike Abe, mga kababayan. Actually, ang balita na ito, 3 po na topics dito. For more details, let's watch this. Sa isang pahayag ay sinabi daw po ni Albay 1st District Congressman Excel Lagman, okay, na naipadala na daw po ng House Committee on at House Secretary General. Si Reggie, tawag namin niya si Reggie Velasco, kay Senate President Chis Escudero, ang House Bill number 9349 o yung tinatawag na aprobado ng absolute divorce bill ng Kongreso. Ayan, tingnan natin, tapos na ho sa Kongreso approve sa Kongreso Tingnan natin sa Senado. Yung mga congressman, hindi yata takot sa asawa. Inapprove ba nila ang divorce Ay, mga senador, takot ba kayo sa asawa niya? Baka guilty kayo. Yan yung pagkakataon na baka ma-divorce kayo ng asawa niyo kung kayo may ginagawang kalokohan. Pero sa Kongreso approve So, ibig sabihin, wala silang sabit. Hindi ko naman sinasabi yung mga senador. Inaabangan lang natin. Kasi kaya ko binabanggit ito, yung initial survey sa Senado, abantay ka muna, majority ayaw ng divorce. Karamihan yung mga artistang senador ayaw ng divorce. Bakit? Bakit ayaw nyo? May karapatan naman po yung bugbog sarado. Ay karapatan naman po yung lalaking binubugbog ng asawa. Kalaban ninyo, yung babae lang binubugbog ng asawa nila. Hindi. May mga lalaking binubugbog din ng asawa nila. Ay para naman makalaya. Total, araw ng kalayaan. Palayain natin sa madilim na sitwasyon yung mga nag-aaway madalas kaysa matinong araw. Di ba? Yan po ay divorce bill. Legal na paghihiwalay. Meron kasi tayong batas tungkol sa annulment. Pero masyadong magastos at matagal. Balita ko, annulment, gumagastos yata ng mga 300,000 Sipin mo, makikipaghiwalay ka lang. Gagastos ka pa ng 300,000. Ay, ang divorce bill, hindi aabot ng ganun. Basta nagkasundo yung mag-asawa na maghiwalay sila, mabilis at hindi magastos. Ayun pong annulment Baka after 2 months na nagtatrial, biglang sabi nung isa, hindi, magsama na ulit tayo. Ay, tapos na. O, di sama ulit. Nagastusan lang. Ganong katagal ang annulment kumpara sa divorce na proposed bill. Ayan, sige. Para lang sa inyong kaalaman yon. Tinawag daw na media stand daw ang nabalo. Ibig sabihin yung pong may bahay. Nang may bahay daw po ng napaslang na gobernador ng Negros Oriental na si Pamplona, Mayor Janice Digamo. Ang pansamantala niyang pagpapalaya kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na itinuturing anyang utak sa Pamplona Massacre noong March 2023. Anya ang media, instant nga po ay legal team ni Teves at yung photo op. Yun na ngayon lumabas naman ngayon. Kalokohan naman kasi ito Sa totoo lang, kalokohan talaga ito. Nangyaring ito. Hindi sa inyo parang pakulo ito. Ito lang huwag na natin tapusin yung story niyan. Ito ang istorya rito. Pinalabas po ni Topacio na nakalaya na yung kanyang kliyente. Diyan po sa Lestis Timor, sa Timor-Leste yan. Pinalabas niya, nakalaya na. Yun naman pala, inilipat lang ng kulungan. Sumobra yung press release ni Topacio. Tapos, di ba, insulto yan dun sa Timor-Leste government at Philippine government. Kaya sabi ng Department of Justice, the Assistant Secretary Miko Glabano, sabi ni Miko, Assistant Secretary, pinapaalalahanan niya si Topacio na siya ay abogado, officer of the court. Huwag ma-make news dahil napakasama nung pinipik niya yung balita. Ililipat lang pala ng kulungan ang pinalabas na nakalayan. Saka naman nakakita, showbiz na showbiz. Ang dating nitong si Topacio talaga O attorney, kaibigan kita, kilala mo ako, tumawag ka nga rito. Paliwanag ka, dami mong sablay.
Di ba ikaw ang abogado ni Kibuloy? Anong nangyari kay Kibuloy ngayon? Wanted na. Dami mong pautot eh. Ano nangyari sa'yo ngayon? Nakakbay pa yun. Kailan ba yung picture na yan? Baka naman binata pa dyan si Arne Tevez nung nakakbay sa'yo. Pinalabas mo yun. Malaya ng kliyente ko. Ito na nga, ang picture. Hindi naman pala yan ang totoo. Inilipat ng kulungan. Nakaposos pa nga. Nakakulay orange na talagang nakakulong eh. Paano lalaya yan? Wala naman passport. Di ba kinansil ng Department of Foreign Affairs ang passport niyan si congressman, dating congressman? O saan pupunta yan? Pag umalis niya sa bansang yan, wala niyang gagawin kung hindi umuwi ng Pilipinas kasi walang pasaporte. Pero yung sinasabi niyong malaya na, kalokohan eh. Tapos ngayon may hirit pa siya. Magpapile daw sila ng petition, susumbong daw sila sa United Nations dahil yung karapatang pantao ni Tevez. Paano yung karapatan ng minasaker? Hindi ko sinabing ikaw nagmasaker. Suspect kayo sa masaker. Yon. Suspect kayo sa massacre sa Digamo family noong 2023. O nasaan ang karapatang pantao ng mga pinatay doon at mga sugatan? Tapos ngayon, dudulog ka sa United Nations, matindi rin ang pangangailangan nito, Pasio. Nuubos ang pera ni Tebe. Anyway, tuloy tayo sa ating mga, yun ang mga more or less ganun eh. United Nations, paano mo kukumbisihin yun? Ang United Nations, samahan ng maraming mga bansa sa mundo, ayaw nga nila ng paglabag sa karapatang pantao. Tapos yung suspect sa massacre, hihingi ng tulong sa United Nations. Ang laki ng gustong kumita ng dollar dito, Pasio. Attorney, good morning. Kamusta ka na? Yan ang lagi nagsasabi pag ini-interview. Kumusta ka na, Mike? Sana mabuhay lahat ang mga dugo sa iyong buong katawan. Yan ang mga intro niya pag ini-interview. Si Obis na dating, ha? Anyway, ganun talaga, abogado eh. Dinipensa ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. ang PNP sa pagsisilbi nito ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollos Kibuloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ dyan po sa Davao City. Yan, so ayon po kay Abalos, maximum tolerance ang ipinatupad ng pulis o ng pulisya. Ginawa lamang anya niya ng PNP ang tungkulin nito na hanapin si Kibuloy na isa ng tinuturing na wanted at may mga kinakaharap na patong-patong na mga kaso sa korte. Ayon pa sa kalihim dahil sa matinding pahayag ni Kibuloy. Naku, ito na pala yun, na hindi siya magpapahuli ng buhay. Kaya naghanda ang hanay ng mga pulis sa posibleng banta sa kanilang seguridad. Ang sama ng epekto kasi nung hindi magpapahuli ng buhay, delikado talaga yon. Wala naman anyang nasaktan sa nangyaring katunayan pa, ang mga pulis pa raw po ang naging biktima sa water cannon ng grupo ni Kibuloy. Kasunod ito ng muli daw anyang nanawagan ang kalihim kay Kibuloy na sumuko at patunayan siya ay inosente laban sa mga kaso. Ay tama naman yan, okay? Kaya ayaw sumuko kasi ayaw maniwala sa ating batas. Iba ba ang batas sa Davao? Iba ang Davao, Pilipinas. Bakit ayaw nilang sumunod sa ating batas? Nung nasa record sa mga video nung ibigay yung warrant of arrest sabi nung babae na si Nora, si Nore Pampanga, kilala ko yun, si Nore. Sabi niya, anong batas? Wala naman kayong batas. Gano'n, parang ano yun? Walang batas. Nasa Pilipinas kayo, under kayo ng Philippine law. Ngayon, kung gusto niyo magpakamatay, tayo wala tayong magagawa dyan. Huwag yung pikunin ng PNP dahil di naman aatras yan. Pinagbigyan kayo nung isang araw, yun lang yun. Sa susunod, baka mag-iba na yan. Abay, wala tayong magagawa. Kaya nga patuloy ang panawagan ng PNP at ng mga kinaukulan sa pamahalaan, sumuko ka na! Nasaan ka na ba? Kibuloy! Tumawag ka rito. Kung gusto mo, mag-surrender ka rito, i-escort kita. Dadalhin kita sa Campo Crame, safe na safe ka. Gusto mo ako maging bodyguard mo? Pagsuko? Go volunteer ako. Punta ka rito. Hindi ako pupunta ng Davao. O baka naman nasa Sauyo lang. Kasi meron siyang mansion dito sa Sauyo. Dalawa yung compound na dito sa Sauyo, dito sa Novaliches. Malapit lang dito. Baka nandiyan ka lang. Sunduin kita. Sasama ko si Abalos saka si General Marbil para safe na safe ka. Sumuko ka na lang kasi. Susunduin ni Mike Abe si Kibuloy mga kabayan at handa pong maging bodyguard si Mike Abe kay Kibuloy. Inaasar ni Mike Abe mga kabayan si Kibuloy. So dapat na sana ito pong membro po ni Kibuloy ang dapat manawagan mga kabayan kay Kibuloy na dapat
mapakita na lang at saka harapin niya ang kaso doon sa korte para wala na pong madamay. Kasi nga, di ba, tama naman sinabi po ni Meg-Abe na baka next time, hindi na po ganun po ang ipapakita po ng kapulisan natin kasi nga baka sila po yung mapuno makabayan. Kasi nga, totoo lang, yung ipinakita lang una, yung first nila na nung June 10 makabayan, di ba, maximum tolerance talaga yun eh. Hinahayaan lang sila ng kapulisan natin na sila po iharas-haras makabayan. Baka next time, hindi na po ganun ang mangyari. Baka grabe na po ang mangyari makabayan. So ngayon pa lang, dapat sabihan po ng mga membro po ni Kibuloy na dapat sabihin sa Kibuloy na mag-surrender na lang. Dapat harapin niya ang kanyang kaso para po makamit po ang kanilang hustisyang lagi pong pinagsisigaw dyan na hustisya daw. Paano na makamit po ang kanilang hustisya kung hindi po sisipot at hindi po harapin po ni Kibuloy ang kanyang kaso? Kasi ang husgado makabayan ang makapag-decide dito kung siya ba ay guilty or hindi. At doon po kung ano man yung hatol doon ng ating husgado, doon malalaman po at doon po na makuha ang kanilang hinahanap na hustisya. Okay? So, inas makahaban ko, i-shoutout po natin si Merjane Tan. Nandiyan po si Nestimar Laksao Maniklang. Hi to Alicia Lee. Nandiyan po si Marilo Bidnarek, Apple Nash, Victor Robin. Hi to Rosalie Cartera, Rosemary Vidal, Tami Tamayo. Hi to Nelly Domingo. Nandiyan po kasama natin si Teresita Sobrimisana, Marites Espirito, Nini. Hi to Jay Davis. Nandiyan po si Espernito, Alexander Otrera, Len Enriquez, Lerma Sondita. Okay, so makahabaan ko, any comments, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at basahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan po ang ating mga nakalap na balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon ko, lumalapit kami sa iyo sa panalangin ngayong Biyernes nang habang tinatapos namin ang buong linggo ng trabaho. Inilalagay namin ang aming tiwala sa iyo. Dahil alam namin na kapag kami ay nananalangin, may magandang mangyayari. Hindi lamang para sa mga pinagdarasal natin, kundi pati na rin sa atin. Kaya't kami ay lumalapit ng buong tapang sa trono ng biyaya sa pagkakaalam na iyong didinggin at sasagutin kapag kami ay nanalangin. Ngayon, hinihiling ko po na hayaan mo ang isang espiritu ng kapayapaan at kaginhawaan na piligiran ang mga nasasaktan, nabubuhay sa takot at puno ng pagkabalisa. Bigyan mo sila ng kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. Hinihiling ko na pagalingin mo sila ngayon sa anumang nakikita mo na nangangailangan ng kagalingan sa kanilang buhay. Hayaang ang kanilang araw ay mapuno ng kapayapaan at ng iyong presensya habang pinangungunahan ng banal na espiritu ang daan. Aming dalangin sa pangalan ng ating Panginoong si Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Tulong